Samantala, alamin naman natin ngayon ang pinakahuling sitwasyon sa Tacloban City na matinding binayo ng bagyong Yolanda. Naroon po ang aming kasamang si Waywaya Makalma. Mag-uulat phone patch. Waywaya. Rocky, andito po tayo ngayon sa actually kakalapag lang ng C-130. Galing kami Tacloban dito sa Mactan, Cebu dahil sobrang devastated talaga yung itsura nung nangyari ng ginawa na nga ng Typhoon Yolanda sa probinsya nga ng Leyte. At ngayon nga ginagawa lahat ng military, kasama namin si Defense Secretary Voltaire Gasmin, maging si DILG Secretary Mar Rojas. Nandito sila ngayon sa Cebu. Patungo naman sila bukas na umaga sa Northern Cebu dahil ang balita din sa kanila is totally devastated din to. Bukod pa ito sa Tacloban City na pinuntahan namin. Naglibot lang kami sa within the airport ng Tacloban. Doon mo kasi wala ka talagang maski isang kalsadang madadaanan, walang maski isang sasakyan ay kayang makapunta patungo nga sa airport. Gawa nga nung lahat po ay mga pose ng kuryente, puno, lahat bumaksak. Maski linya ng komunikasyon hanggang ngayon ay wala pa rin. So ang tanging komunikasyon lang kung meron kayong satellite phone, doon lang kayo maaaring makapag-report, makapagbigay din ng maging mga ibang kasama natin sa media ay nakasama rin sa mga biktima nga ng bagyong Yolanda dahil yung ibang gamit ng mga ibang taga-media ay na-wipe out din ng storm surge. Ang storm surge talaga ang pinaka talaga naging yun yung naging rason kung bakit dumami yung mga nasawi. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin naman makapagbigay ang ating mga opisyal kung ilan na nga ba ang nasawi sa Tacloban or sa Samar lang alone at sa Leyte dahil nga ang pangunahing misyon nila ay ang yung mga buhay na hindi pa nakakakain. Mailan tayo nakausap kanina, mga 2-3 araw silang wala pa rin nakakain, wala pa rin naiinom. Kaya kanina, walang humpay ang pagdating ng relief goods na pineri mula kanina pang alas 7 ng umaga mula Maynila hanggang I think mga 8 flights mula Manila and yung iba galing Cebu dahil meron ding namang magbigay ng relief goods from Cebu to Tacloban Airport. Ngayon, sarado ng airport dahil wala na rin ang kuryente. So basically, bukas ng umaga, i-continue ang pagbibigay ng mga relief goods sa ating mga kababayan na apektuhan na nitong bagyong Yolanda. At bukas, posible na rin makadaan ang ilang mga sasakyan near the airport dahil may ilan nang naitanggal na yung debris. Pero mostly on foot pa rin ang iba. Ang ilan natin mga kababayan na galing mula Maynila, nagbakasakali sila sa C-130, nakakuha sila ng flight and they want to know kung yung mga sitwasyon nga sa kanilang mga kamag-anak. To tell you honestly, ni isang building doon sa near the Tacloban Airport, totally wipe out. Even yung Tacloban Airport ay hindi nakaligtas, ni isang bubong, wala, sirang-sira. Doon mo malalaman kung gaano din kataas ang storm surge. In fact, kasagsagan ng pagbayo ng bagyong Yolanda sa lugar na yon, biglang split second may storm surge. So yung iba hindi nakakapit, yung iba natangay na lang. So yung ilan hindi rin alam kung saan hahanapin ang kanilang anak. May ilan doon sa chapel, may nakita kaming 9 na bangkay, 5 ron mga bata. At hindi pa naman nasasabi ng DSWD at maging ibang opisyal kung paano nila i-settle yung mga bangkay. Pero medyo na siya, masangsang na yung amoy niya kasi nung nagpunta kami doon sa main chapel na malapit lamang sa airport sa Tacloban. Rocky? Maraming salamat, Aya. Antabayanan pa rin namin ang mga susunod niyong ulat kaugnay pa rin ng pinsala na dala ng Yolanda sa malaking bahagi ng Kabisayaan.